Public office is a public trust, has nothing to do with a hair follicle drug testing. Yan ang sinabi ng ating presidente. Ayaw niya ngang magpa-hair follicle drug test. Kapapasok lamang mga kababayan. At ang sabi, wala daw koneksyon dahil ang isyo ngayon, wala namang droga-droga sa kanya. Yan ang isyo. Budget. Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op, President Bongbong Marcos, mga kababayan. Ang tagal nating inintay ito. Dahil sa isyo, noong panahon na involved siya sa singhot-singhot. Meron akong video ipapakita mga bayan ha, na kung saan nakakatawa itong presidente na parang batang maliit. Ha? Parang ngayon lang yata ito isinilang sa mundong sinungaling nitong presidente natin. Oy, nakakatawa, nakakalungkot, nakakainis. Ito po ang video clip. Papakita ko lang sa inyo at tinanong itong si Presidente Bongbong Marcos, no, na patungkol diyan kung magpa-hair follicle test ba daw siya. Ha? Ito po ang sagot mga kabayan ha. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're ready to the PFP Leader Summit. Yes, What do you say to this, Mr. President? No. 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 Why should I do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Di ba? Nakakatawa nga mga kababayan, no? Ay, ewan ko ba kung nasaan na ba talaga saan lupalop na ba talaga ang pag-iisip at kukote ng ating presidenteng sobrang nakakahiya. Ha? Despite na ipinaglalabang na mga BBM supporters, Ensaymada vloggers, at kung sino-sino pa ang kumakampi sa Pangulo nating Bongbong Bangag. Tingnan mo, parang maliit na bata na nagsasalita. Ang sabi niya, kasi may nagtanong na reporter regarding doon sa panawagan nga na magpa-hair follicle testing siya, drug test. Ngayon, ang sagot niya, kasi ang topic doon, si Attorney Vic Rodriguez, no, na hinahamon nga siya na magpa-hair follicle. Abay, ang sagot niya mga kababayan, no, hindi daw siya magpapa-hair follicle. Kasi nga daw, ano bang rason niya? Anong rason niya mga kababayan? Ito napakasimple. At saka, napakabangag na sagot. Tingnan mo ang sabi niya at ang sagot niya mga kababayan, ayaw niya magpa-hair follicle drug testing kasi nga, malayo daw sa issue. Not related daw mga kabayan, wala daw koneksyon. Kasi nga, ang sabi niya, ang issue ngayon, nandyan naman sa budget. Nasa budget ang issue. Patungkol dyan sa, yung blanco nga, pati utak ko, naging blanco na. Bakit nga naman kayo magtatanong about dyan? Alam niyo naman ang topic Alam niyo naman, nililiyes na namin nga ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Kayo naman, sundot kayo ng sundot. Ayan tuloy. Umamin na for the first time. Nakita natin na ayaw niya talagang magpa-drug test or hair follicle test, mga kababayan. Nakakatawa, no? Kasi para siyang batang maliit Sinasabi niya, kung ganun-ganun lang yung mga tinatanong-tanong niya sa akin, bakit siya nagtatrabaho kung ganun naman yung pagtingin niya pala sa akin? Di ba? Parang batang maliit lang, no? Na, alam mo yun, pag inaaway,
'Di ba? Napakasimple lang yung mga ano mo yun? Simpleng lutang o simpleng bugok, whatever. Parang hindi presidente yung magsalita. Nalaman na natin ha. Ayaw niyang magpa-hair follicle drug test. Ang tanong ngayon, mga kababayan, noon pa yan, no? Noon pa yan na gusto ng sambayan ng Pilipino kasi nga si Ma'am Sara Duterte, si Pulong, nagpa-hair follicle drug test na sila. Bakit itong presidente natin ayaw niya talaga magpa-drug test? Bakit kaya? Tanong lang, ha? Kasi naman mga kabayan, sa issue ngayon, talagang nililiis na nga May problema na nga tayo sa bansa natin patungkol sa budget. Ngayon, nagrali-rally pa itong mga Pulangaw, nagrali-rally itong mga Dilawan, na di umano, ayaw nila sa mga Marcos at mga Duterte. Ang tanong ko ngayon sa mga Dilawan, ano nga pinaglalaban ninyo? Anong gusto niyo? Walang presidente. Sinong presidente? Kayo. Di ba? Wala din kukote, wala din sa Wala sa wisyo kayo. Kung anong pinaglalaban, sino mapumuno sa Pilipinas? Yung mga makabayan black, yung mga makakaliwa. O di ba? Ewan ko lang kung anong klaseng pinaglalaban ng mga rally na yan, no? Kung saan sila din. Sila lang yung mga ginaganahan. Konti lang naman yung dumalo. Di ba? Sasabihin mo, ayaw naman kay Marcos, ayaw naman kay Duterte. So ang tanong, saan kayo? Pwede ba yun na ang bansang Pilipinas? Uusad ba tayo pag walang pangulo? O kaya nga mayroon tayong inihalal, naging presidente. Diyan mo makikita na wala kayong dignidad. Kasi sa bansang ito, ikaw ay Pilipino, mamili ka. Makikita mo yan kung sino ang karapat-dapat. Kasi wala na tayong choice Kami, alam namin na talagang karapat-dapat at pinagkakatiwalaan at may tunay na malasakit ang mga Duterte. Kumpara sa inyo, ang problema na bansang Pilipinas, hindi matuldok-tuldukan. Tapos ngayon, may budget pa na kung saan, nililinlang nyo. So, ang ibig sabihin ng yan, talagang meron kayong mga intention. Yun nga lang, hindi good intention, badly intention. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat and God bless us all. Bye.